Hello, kumusta kayo dyan mga kapatid? Nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video natin ngayon. So ako po si Dexter Braganza. So ang bibigyan rin natin ng reaction video natin ngayon ay mainit-init itong pinagdidibatihan ng ibang reliyon. So mula kay Usapang Banal TV. Sinabi nga ba ni Jesus na huwag siyang sambahin dahil siya ay tao lang? Parang dito kapag yung mga ibang reliyon, ganito ang pinagdidibatihan nila, lalo na yung mga Muslim. So hindi sila naniniwala na si Jesus ay isang Diyos. O ang pinaniniwalaan nila ay si Jesus daw ay tao lang. Tapos si Jesus daw ay hindi totoong pinako sa cross. So mula kay Usapang TV, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka lang at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. So nakalagay na dito sa aking description box sa ibaba ang link video ni Usapang Banal TV. So kung gusto niyo mag-subscribe sa channel ko, sa aking Pinoy Mister channel, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Magandang araw po sa inyong lahat. So happy Sunday sa inyo. Araw na yun ng linggo ngayon, kaya ito ang ating topic natin. So kay Usapang Banal TV. At huwag na natin pang patagalin pa mga kapatid kasi wala naman tayong hinihintay. Simulan na natin. Marami ang mga kumukwestiyon sa tunay na katayuan ng Panginoong Hesukristo, kung si Kristo ba ay tao lamang o Diyos. Isa sa mga tanong na kanilang ibinabato ay kung meron bang mababasa sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay sinamba. Meron ding mga papilosopong tanong na kanilang ibinabato na kung ang Panginoong Hesukristo ba ay nag-utos na siya ay sambahin. Yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. Alam niyo ba mga kaibigan na after 3 days and 3 nights mula sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo, siya ay nabuhay maguli, at nang ang ating Panginoong Hesukristo ay makita ng mga alagad, ay sinamba siya, at nang sambahin siya ng kanyang mga alagad, hindi sila sinaway ng Panginoong Hesukristo. Ito ay malinaw na mababasa sa Book of Matthew, chapter 28, magsisimula sa verse 16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. Sa puntong ito, 11 na lang ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, sapagkat wala na si Judas. At nang sila ay nagtungo sa Galilea, ay kanilang nakita ang Panginoong Hesukristo, at ito ang kanilang ginawa. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, datapwat ang iba ay nangag-alinlangan. Malinaw na sa talatang ito na noong makita nila ang Panginoong Hesukristo, sinamba siya. Subalit walang nakasulat na ang Panginoong Hesukristo kahit anino man lang ng pagsaway sa kanilang ginawang pagsamba sa Kanya. Bagkus, lumapit pa ang Panginoong Hesukristo sa kanila at lumapit si Jesus sa kanila, at sila ay kaniyang kinausap na sinasabi na Jesus sa kanila, at sila ay kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagbabasa sa mga talatang ito nga yung pinanggalingan ng sinasabi ng karamihan na The Great Commission, sapagkat dito
ay kanyang inatasan ang kanyang mga alagad na humayo sa lahat ng mga bansa at gawin silang alagad at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nang ang Panginoong Hesukristo ay sambahin ng kanyang mga alagad, ay hindi sila sinaway ng Panginoong Hesukristo na sinasabi, "Huwag niyong gawin yan." Ito ay taliwas sa nangyari sa Apostol Pedro, sapagkat noong may sumamba sa kanya ay hindi ito hinayaan ni Apostol Pedro. Sa Book of Acts, chapter 10, verse 24 and 25, ganito ang ating mababasa. At nang kinabukasay, nagsipasok sila sa Cesarea at sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. Ayan, isang nagngangalang Cornelio ang naghihintay kay Apostol Pedro, at dahil dito, kanyang tinipon ang kanyang kamag-anakan at mga minamahal na kaibigan. At nang dumating na ang Apostol Pedro at nangyari na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ayan, isang nagngangalang Cornelio, hindi lang nagpatira pa sa paanan ng Apostol Pedro, kundi sinamba ito. Ngunit ano naman ang ginawa ni Apostol Pedro? Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Ayan, hindi ito hinayaan ni Apostol Pedro na siya ay sambahin, sapagkat ayon sa kanya, siya raw ay tao rin. Ito ay very opposite noong ang Panginoong Hesukristo ay sambahin ng kanyang mga alagad. May isang alagad ang Panginoong Hesukristo na nagngangalang Juan ang sumamba sa anghel. Sa Book of Revelation, chapter 22, verse 8 and 9, "At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito." Ayan, maliwanag na si Juan ay nagpatira pa sa anghel, at hindi lang nagpatira pa, kundi talagang sumamba. Subalit, ano naman kaya ang ginawa ng anghel? At sinasabi niya sa akin, "Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka!" Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumamba sa mga anghel, ka Maria, sa mga ano diyan, mga propeta diyan, sa mga kahit sino diyan, Santo Niño, sa mga San Vicente Ferrer, lalo na yung San Vicente Ferrer ay isang bato. So, tradisyon lang naman yan ng Katoliko, pero wag kang magpatira pa talaga. So, kung gusto mong sumamba sa mga ganyang klaseng mga rebulto tulad ni Maria, sa mga anghel, sa mga San Vicente Ferrer, sa Niño, pwede ka naman nang tumayo at mag sign ng cross. So, wag kang talaga magluluhod talaga at magpatira pa, lalo na kung ang linuhuran mo ay isang bato, kahoy, yung imahe. So sinabi na dito na si Jesus lang talaga, ang Panginoong Jesus lang talaga ang dapat luhuran at sambahin sa espiritu, hindi sa mga bato, sa mga kahoy. Dahil kung ako Katoliko ako, pero hindi ako lumuluhod sa mga bato, kahoy. Lang ko na pwede mo na akong tumingin lang at sign ng cross lang, ganyan. Kasi ganyan amin ng mga mga Katoliko. Pero huwag talagang magpatira pa, kasi
ano lang yan, hindi yan maganda sa tingin ng Diyos Ama eh. Kasi itong ating Panginoong Hesus, anak, kaya nga sinabi na siya na Son of God, anak siya ng Diyos, anak siya ng Diyos Ama. At ano siya, dito siya na ano sa atin pinanganak dito sa mundo natin. So dito siya lumaki, dito siya nangaral, nagpreaching, nagturo ng mga magandang aral sa mga katotohanan. Ano siya, na pumili siya ng kanyang mga apostoles. So, tapos nagpakita siya ng mga milagro. Pero anong ginawa sa niya ng kanyang kapwa niya, mga Israelita, mga kapwa niya, mga Israelita? Wala, ano siya, kinontra siya ng mga Pariseo. Inutusan pa ng Pariseo na ipako siya sa krus. So kaya nga ang paningin nila sa ating Panginoong Hesus, kung Diyos daw siya, di bakit hinayaan niyang maparusahan siya at mapako siya sa krus, pamatay? Kasi utos yan ang kanyang Diyos Ama sa langit eh. Ayaw niyang labagin ang utos ng kanyang Diyos Ama, kasi ayaw niyang magkasala. Perpekto ang ating Panginoong Hesus. So siya ay kalahating tao at kalahating Diyos yung nandito pa siya sa lupa. Tapos pagka nung nabuhay siya sa ikatlong araw, ay espiritu na siya. So pwede siyang maging espiritu, pwede rin siyang maging, kung gusto niya maging tao, pwede din siya maging tao. Ganyan ka makapangyarihan nating Panginoon Hesus. Kaya sa second sa ikalawang pagparito niya, sa second coming niya ay ang kanyang with flesh, bilang magpakatawang tao siya para makita siya lahat ng mga tao dito sa mundo na totoo siya at totoo ang kanyang sinabi na babalik siya sa ikalawang pagkakataon. Sa Diyos, sa talatang ito, hindi hinayaan ng anghel na siya'y sambahin ni Juan, bagkus ay sinabi nito, sumamba ka sa Diyos. Ang ibig sabihin nito na walang ibang karapat-dapat na sambahin, kundi ang Diyos lamang. Sa mga tatlong halimbawa na ating pinag-aralan ngayon, noong ang Panginoong Hesukristo ay sinamba, noong si Apostol Pedro ay sinamba, noong ang anghel ay sinamba, dalawa sa mga ito ang ayaw na pasamba. Hindi nagpasamba si Apostol Pedro, hindi nagpasamba ang anghel. Subalit noong sambahin ang Panginoong Hesukristo, hindi ito sinaway ni Jesus. Ito ay nangangahulugan na ang Panginoong Hesukristo ay karapat-dapat na sambahin sapagkat siya ay Diyos. Maging tao man o anghel, hindi sila karapat-dapat na sambahin sapagkat ito ay kapwa mga nilikha, at ang karapat-dapat na sambahin ay Diyos lamang. Marami ang mga kumukwestiyon sa tunay na katayuan ng Panginoong Hesukristo, kung si Kristo ba ay tao lamang o Diyos. Isa sa mga tanong na kanilang ibinabato ay kung meron bang mababasa sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay sinamba. Meron ding mga papilosopong tanong. So, merong mababasa pero hindi nila binasa. Kasi ang nila, tao lang daw ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi ko sa inyo na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakatawang tao siya. So half na tao siya at half na Diyos siya. Kasi itong si Maria ay ginamit lang ito ng ating Diyos Ama para isilang ating Panginoong Hesus. Itong
mga anghel. Ginawa lang ito ng ating Diyos Ama. Itong sila ni Pedro, mga apostolis niya, ay pinili lang niya ito, mga tao lang sila. Yung ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos Ama ay sila ang dapat sambahin at luhuran. So napakaganda ng napakaganda ng topic ni Usapang Banal TV, no. So na matututo ka talaga sa mga hindi nagbabasa diyan ng Biblia. Ito ang dapat yung ang panuorin niyo, Usapang Banal TV, para maliwanagan kayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng nakasulat sa mga verse sa Bible. Okay, nakalagay dito ang kanyang link video sa ibaba ng aking description box. Okay, wag na tayong magpatagalin itong mga patid, at salamat sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, mag-iingat po kayo palagi, at God bless po. Magandang araw po sa inyo, at happy Sunday po. At pagkalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat po, at peace out.